Petrogas Angels pinataob ang Cheritigo crossovers, dahilan upang maagang magkatapatan ang dalawang mahigpit na magkaribal pagdating sa reinforcement. Sino kaya ang unang makakatawid sa semifinals? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga valuable ganap. Nakalock in ang Petrogas sa PVL Reinforced Conference Quarterfinal match-up matapos durugin ang Cheritigo sa loob ng 3-setter match sa score na 25-20, 25-16 at 25-12 nitong Martes sa PhilOil Eco Oil Center. Nagtala si Wilma Salas ng 21 points upang itaas ang Angels sa number 6 spot. Haharapin nila ang 8 beses na kampiyon na Creamline ngayong Martes. Grabe naman talagang bakbakan. Halos hindi na makaporma ang Cheritigo sa klase-klaseng atake na binibigay ng Petrogas. Talagang bumalik na ang peak form ng mga Angels. Sa first set, nakitaan na ng pagka-agresibo ang Petrogas at hindi naman naging madali para sa Cheritigo na makabawi dahil kay Van Sickle at Salas na nagpapaulan ng mga mabibigat na atake. Kaya sa second set, tuluyan ang nagiba ng Petrogas ang kumpiyansa ng Cheritigo at hindi nila masolusyonan ang mga mabibigat na service aces dahilan ng kanilang kalamangan. 4 lang ang nagawang atake ng Cheritigo samantalang 15 ang ataking nagawa ng Petrogas. Bagamat pinilit man ng Cheritigo na pigilan ang mga atake, kaso nauutakan pa rin sila ni Wilma Salas. Kaya sa third set, medyo pumalag na ang Cheritigo at nagawa nilang maidikit ang score. Pero sa kagustuhang makahabol ay lumulobo naman ang kanilang mga errors at di pa rin nila magawa ng paraan ang pagka-agresibo ng Petrogas. Kaya sa score na 21-12, di na nakaporma at pinako na sa score na 12 points. Sana pwersa sina Sabete, Van Sickle at Salas upang pataubin ang Cheritigo sa loob ng 3-setter match. Ang MVP winner na si Brock Van Sickle ay epektibo pa rin sa kanyang 12 points mula sa 9 na atake at 3 aces sa paglubog sa crossover sa number 5 at makikipaglaban naman sila sa PLDT ngayong Martes. Bagamat masaya ang Japanese head coach na si Coach Koji Tsuzurobara sa panalong nakamit nila at nakapasok sila sa quarterfinals, pero hindi pa rin mawala sa isip na kailangan nilang mag-adjust muli sa laro at kailangang baguhin ang mindset dahil alam niyang hindi basta-basta ang Creamline at para sa kanya, napakadelikado silang kalabanin. Habang hindi naman maiwasang maalala ni Salas ang dati niyang partner sa Petrogas na si Janessa Johnson noong 2019 nang talunin nila ang Cool Smasher sa 3 laro sa finals. Naging maganda ang dynamics ng dalawa at chemistry sa pagdala ng kupunan, kaya naging maganda ang takbo ng resulta at nakakuha sila ng kampyonato. Pero sa pagkakataong ito, makakabawi na kaya ang Creamline sa defending champion? At yan na ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. Sa dump lang to. SPG yan, ayoko! Ano sabi mo? Ayoko! Saturday. Wala! Bigla na naman yung vlog. Hindi nga, sa dump lang to. Wala! Dali na. It's too big. Opening now. Wala! Wala lang camera. Wala nang camera. Kahit? Sumbong kita kay Ara. Ay, alam mo yan! Sabi ko nga eh. Oy! Yara. Oy! Kapalan din ang player mo. Masarap. Uy! Ano ba? Try mo lang. I-tape mo na nga to.